Lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig niyo ako ngayon. Hindi po ito basta-basta na lang nagkataon. Nakikinig ka ngayon siguro dahil sa mahal na pong Jesus Nazareno. Siguro dahil curious ka sa title ng video o kaya baka naman may dinadala kang problema ngayon at naghahanap ka ng sign. Gusto ko sabihin sa iyo na ito na yon yung sign na hinihintay mo. Pwede rin naman na baka sadyang deboto ka ng mahal na pong Jesus Nazareno at gusto mo makapakinig ng iba't ibang kwento tungkol sa Senyor. Pero kung sumakto lang talaga na nakita mo to sa newsfeed mo, nakita mo lang sa feed mo, ito ay baka dahil tinatawag ka niya. Baka tinatawag ka ng mahal na Senyor. Hindi ito coincidence lang. Kasi lahat ng nangyayari, merong dahilan. So magandang araw po sa nakikinig ng video na ito. Nagdesisyon po akong bahagi o mag-share ng mga kwentong Nazareno para kahit papano mapakilala ko sa inyo ang mahal na Senyor. Bukod doon, nais ko ring maka-inspire, maka-motivate, lalong-lalo na doon sa mga gutom na gutom sa inspirasyon ngayon, sa mga lugmok na naghahanap ng sign mula kay Lord. Yung mga may anxiety, mga depressed, mga wala nang makapitan. Ang video po na to sa sentro lamang sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kung kaya maririnig nyo lamang po yung boses ko at yung mga nakikita nyong video ay mga kuha ko din po to kapag dumadalaw ako sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. O mas kilala rin natin sa Quiapo Church. So, kung maalala nyo po yung mga, o kung nasusubaybayan nyo po, nag-upload po ako dito ng mga episodes sa channel ko at nagkukwento po ako ng mga personal na encounter, personal na experience ko sa mahal na pong Jesus Nazareno mula nung tinawag niya ako na maging deboto. Mga 10 years na ang nakakaraan o lagpas na isang dekada. Kasi since college ako nagsimula maging deboto sa Quiapo. So, kinukwento ko lagi yung mga nangyari sa buhay ko sa nitong mga lumipas na taon. Ang mga pagsubok at yung mga pagpapatotoo o yung mga mismong experience ko na masasabi kong sobrang memorable at masasabi kong sobrang bait talaga ng Diyos. Kasi hindi niya ako pinabayaan. Nung nagtatrabaho po ako, ng bandang nangyari po ito nung mga bandang may pandemya na marami hong nawalan ng trabaho at sa kumpanya namin marami ring inalis na trabador at para mag-survive yung kumpanya kailangan naming parang magtulong-tulong kasi yung mga counterparts namin sa ibang bansa mas naapektuhan dito sa Pilipinas dahil mas mura ang pasahod, mas konti yung tinanggal pero ang nangyari karamihan ng trabaho dun sa mga counterparts namin abroad na ilipat sa Pilipinas kaya parang ang nangyari nalipat sa amin yung trabaho pero hindi nagdagdag ng tao kaya ang nangyari nga nun parang kailangan mo ngayon magdoble trabaho kasi walang ibang gagawa. At kung di ka naman makapagreklamo kasi kung tutusin, maswerte ka kasi at least may trabaho ka pa rin.
At nakikita natin ang daming nawala ng trabaho nung pandemya. Kaya naman hindi rin maiwasan na may mga ma-burnout na dahil sa pagod, paulit-ulit na lang, parang araw-araw na lang minamadali yung trabaho mo, araw-araw na lang may pumuputok, araw-araw na lang sobrang masabi natin parang hot topic yung trabaho mo at kailangan mong mag-extra effort araw-araw kasi ayaw mo naman na ma-delay yung project mo o kaya naman baka sabihin baka hindi mo kaya, mabuti pa ma-lay off ka na lang, parang gano'n, no? Ayaw naman natin makarinig ng gano'n, kaya sobrang challenging nung panahon ng pandemya. Malamang marami pang mas nahirapan kaysa sa amin, pero yun nga yung kinukwento ko, nagkaroon kasi ng panahon na parang ayaw mo na, parang gusto mo na lang magpahinga kung pwede nga lang, kung walang gastusin, kung walang utang, walang binabayaran ng mga loan, why not, di ba? Parang pahinga ka na lang. Kaso kailangan mong magsumikap para bayaran yung mga bills mo. At yun nga, nung mga panahon na sobrang ako mismo, hindi ko na kaya kasi parang araw-araw na lang, gabi na umuwi, o kung uuwi ka man, hanggang gabi meron ko pa ring meeting, meron ko pa ring trabaho, parang OTY ba yung tinatawag na walang bayad na OT kasi gusto mong, di ka naman makahingi ng OT pay kasi nga nagtitipid yung mga kumpanya gawa ng pandemya. Tapos syempre kailangan mo rin maging somehow maging parang grateful o mapagpasalamat na at least may trabaho ka. Kaya nga lang araw-araw ganun. Araw-araw minsan alas 10 ka na matutulog, pag binalas ka alas 12 pa. Kasi sinasabayan mo yung mga counterpart mo abroad, hindi naman pareho ang time zone sa Pilipinas. Pag minalas ka, kailangan mo sabayan yung taga-US, taga-Europe na halos aabutin ka ng hating gabi. Ganun yung isa sa mga sobrang challenging na moments nung pandemya. Pero ang isa sa hindi ko makakalimutan, yung pagod ka na, yung araw na gusto mo nang sumuko, pero bigla na lang nagbigay ng mensahe ang Diyos, ang mahal na Senyor. Naalala ko noon, nakatanggap ako ng notebook, tapos yung sa harap niya, sa cover, may nakalagay na be still. Kasi yung nagbigay nun is galing sa isang religious organization, parang brotherhood. Hindi ko na mabanggitin yung grupo, pero maganda yung nila, yung programs nila. At isa nga sa parang nung taon na yun, parang tema ay yung be still and know that I am God. Isa siyang biblical phrase sa galing sa Psalm chapter 46 verse 10. At ito nga, ang pinaka-meaning kasi niyan is yung lagi sa ating pinapaalala na wag kang matakot, wag kang masyado mag-agam-agam, at be still lang at maniwala ka na nandiyan ang Diyos lagi para sa iyo. So ang kailangan lagi nating maalala na kailangan nating mabuhay sa kapayapaan at tiwala sa mahal na Diyos, kasi ang Diyos lang yung merong kapangyarihan during difficult times. Siya lang din yung talagang makakasama natin, at kailangan i-acknowledge natin yung sovereignty ni Lord, no?
palagi nating tandaan na hindi tayo papabayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Magtiwala lang tayo sa sa lahat ng nangyayari, kasi nga lahat ng nangyayari may dahilan, at hindi tayo papabayaan ng Diyos. So maganda nga yung kung alam niyo ho yung kantang Still ng Hillsong. Maganda yung lyrics ng chorus nila, kasi talagang pinapaalala doon na magiging still lang siya, or be still nga kasi. Di ba? Sabi sa chorus, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. So napakaganda ho, napakagandang lyrics. At kailangan, yun ang lagi nating kailangan maalala, na kapag may problema, kapag may pagsubok, kapag may nangyari na hindi natin inaasahan, lagi hong nandyan ang mahal na pong Jesus Nazareno, gumagabay, kasama at katabi natin. Minsan hindi natin maintindihan bakit nangyari yung ganto, di ba? Bakit merong masamang nangyari, pero may mga tanong talaga na mahirap sagutin, at may mga tanong rin na hindi naman kailangan ng sagot. Sa totoo lang, ang kailangan lang natin ay yung tiwala na everything will pass, at ang mahal na pong Jesus Nazareno ay laging nandyan. Kung deboto ka, dapat alam mo yan. Hindi ka pababayaan ng mahal na Senyor. Kung hindi ka deboto at naririnig mo ako ngayon, nakikita mo to ngayon, ibig sabihin yan, tinatawag ka niya at pinapaalala niya sa iyo na baka ginagamit niya akong instrumento ngayon para ipaalala sa iyo na kumapit ka lang sa mahal na Senyor. Kumapit ka lang sa mahal na pong Jesus Nazareno. Di ka niya pababayaan. Kaya kung naalala ko nung isang araw, nasa Quiapo ako, yung katabi ko umiiyak. At isa yun sa isa yun sa mga hindi ko isa yun sa mga talagang hindi ko makalimutan sa Quiapo, na palaging marami akong nakikita sa Quiapo na yung talagang mga wala nang makapitan ba, kaya malungkot, umiiyak. Kasi nga hindi na nila alam yung gagawin. Ako rin mismo, may punto rin ng buhay ko na ganon. Pupunta ka ng Quiapo. Katulad nga nung nasabi ko, nakwento ko sa mga huling episodes, yung mga nangyari. Umabot pa sa point na 3 times a week na ako nagpupunta sa Quiapo, kasi gusto ko lang mawala yung mga worries ko. Kasi hindi ko na rin alam yung gagawin. So ganun din. Yung katabi ko, umiiyak, inabutan ko ng tissue. At hindi ko na siya nilingon pagkaabot ko. Tapos nagpasalamat na lang ako sa mahal na Senyor sa opportunity na makatulong, o somehow sana nung binigay ko yung tissue sa kanya, sana naramdaman niya yung pagmamahal ng mahal na Senyor, na sana yung pagbigay ko ng tissue sa kanya, yun yung magbigay ng sign sa kanya na tinupad na ng Diyos yung dasal niya, yung hinihiling niya, at hindi siya pababayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kailangan lang natin magtiwala at huwag matakot. So siguro dito ko na po tatapusin yung episode na to. At sana po suportahan niyo po yung mga susunod pa. Pipilitin ko pong mag-upload talaga weekly, kasi gusto ko po talagang magbahagi din, magpatotoo sa mga nangyaring
himala sa buhay ko, tsaka yung mga magpatotoo ng pag-ibig ng mahal na Senyor. Para malaman ng mga nakakarinig, nakakapanood nito, at sana yung mga tinatawag ng mahal na Senyor ay tumalima agad. At ayun nga, kung nais nyo naman din po na kung kayo meron din kayong mga sariling kwento, malamang meron din, gusto nyong i-share, gusto nyo i-email nyo lang po sa akin. Tapos pag-uusapan natin. Gusto ko nga sanang talaga yung makabasa din ng mga kanya-kanyang kwento kasi bukod sa gusto ko maka-inspire, gusto ko rin ma-inspire sa mga kwento nyo. At para bang yung mga kunyari yung mga homily nga ni La Cardinal kapag Fiesta ng Nazareno, madalas nakaka-inspire kasi base din yun sa mga kanya-kanya nilang experience, kanya-kanya nilang pagpapatotoo sa pagmamahal ng Diyos. So, ayun, kung meron po kayong kwento, pwede nyo naman pong isend dyan sa email address na naka-flash sa screen. Send nyo lamang po sa kwentongnazareno@outlook.com at babasahin ko po yan, gagawin natin, i-share po natin. Wag po kayong mahiya kasi napaka-sarap po sa pakiramdam kapag yung mga kwento nyo ay nakakatulong sa iba dahil na-inspire at motivate nyo sila. At baka rin po kasi malay nyo yung kwento nyo, baka yun yung sakaling hinihintay pala nila marinig. Yun yung mga taong nawala na ng pag-asa at ayaw na mabuhay. Baka yung kwento mo, yun yung makakatulong sa kanila na makapagpa-realize sa kanila na nandyan lang lagi si Lord para maiwasan nila maging suicidal. Kasi ako, yun din talaga yung pinakapakay ko. Matulungan yung mga taong may anxiety. Madami na po kasi yung mga may problema sa mental health. Tulungan po natin sila. Yung mga minsan nag-iisip na magpatiwakal, tulungan po natin na mas ma-realize nila na mas marami pang magagandang gawin sa buhay at sana lumapit sila sa mahal na Senyor para mas mahimasmasan sila, mas makilala nila at malaman nila yung purpose nila sa buhay. So kung meron po kayong kilala na kailangan makapakinig ng mga gantong mensahe o gantong mga kwento, nakikiusap po ako na i-share nyo sa kanila yung video na to. Pwede nyo pong i-share sa kanila, i-send nyo sa chat. Kung gusto nyo, i-re-upload nyo, walang problema. Basta mas marami tayong ma-reach na mga tao para ganun yung mas marami tayong matulungan. At kung mas marami tayong matutulungan, mas okay yun. Kaya muli nagpapasalamat po ako. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe kasi bawat activity po dito sa YouTube nakakatulong po yan para mas may nagla-like, mas may nagko-comment, mas kumakalat yung video. At pag mas kumakalat yung video, mas kumakalat yung mensahe natin na gustong iparating. Ayun, maraming salamat po. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.